Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 21, 2025. Ilang araw po ang nakalipas. Ito pong pagkamatay ni dating USEC of DPWH Catalina Cabral. At alam po ninyo, kapag kakamatayan ng pinag-uusapan, dapat nagiging sensitibo po tayo sa ating kapwa, lalong-lalo na sa pamilya na naiwan ng namatay. Hindi ko naman po kayo masisisi kung even ang asawa po nitong si Cathy Cabral ay pagdudahan po ninyo, ang kanyang driver ay pagdudahan ninyo, at yung mismong kamatayan ni Cathy Cabral ay napakaraming conspiracy theories ang naglabasan sa harapan po ng publiko. Kasi normal po iyan sa isang tao na maging mapaghinala, pero sana ang iwasan po natin ang maging mapanghusga. Sa ating pong tatalakaying impormasyon o balita sa oras na ito, mas naniniwala po ako ngayon, katulad po nung una pa lamang na sinambit ko na po sa inyo sa mga posting ko at live streaming natin sa ating pages at YouTube channels, na ang sanhi po ng pagpanaw nitong si Catalina Cabral ay maaaring pagkitil sa kanyang sariling buhay. Ako, hindi pa naman talaga 100% certain dyan, pero kung ang pagbabasihan ko po yung mga impormasyon na nakakalap ko po sa kasalukuyan, mukhang ganun po talaga ang tunay na nangyari. Lalong-lalo na kapag iniisip ko po ang nangyari noong nagpatiwakal ito pong si dating Secretary of DENR, Angelo Reyes. Balikan po natin ang nakaraan. Sa buhay po nitong si dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at naging sekretary sa ilalim ng Administrasyong Arroyo, ito pong si Angelo Reyes ay talagang lumikha ng pangalan sa kanyang mga natamo sa kanyang karir bilang public officials. Pero noong 2011, ito pong si retired Lieutenant Colonel George Rabusa na nagsilbi bilang budget officer sa panahon po nitong si Angelo Reyes bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, ay inakusahan niya po si Reyes na tumanggap ng 50 million pesos send-off money nang siya po ay magretiro sa serbisyo. At noong umaga po, noong February 8, 2011, makatapos po ang isang seryosong nagbabantang investigasyon of corruption laban sa kanya, ito na po ang katapusan ng buhay ni Angelo Reyes. Isang solusyon na sa maraming pagkakataon nakikita ng mga nade-depress na tao, no? Problema sa buhay, problema sa pamilya, problema sa sarili, problema sa pag-iisip, in totality, depression. At ang nagtitrigger sa kanila para kitilin ang kanilang buhay. Meron nga po akong estudyante before, ang galing sa review class. Hindi niya natapos ang review class kasi nagpakamatay din. Kaya hindi natin masisisi ang mga tao na ito dahil yan po ay isang kondisyon na tanging siya lamang ang pwedeng lumaban. Ako mismo dumaan sa mga ganitong pagkakataon. Walang araw na hindi ko po naisip magpakamatay nung ako po'y dumadaan sa napakatinding pagsubok sa aking buhay. Alam na alam po yan ng mga nakapaligid po sa akin na ako talaga is merong suicidal thoughts. At yung mga ganyang bagay, salamat sa Diyos na pagtagumpayan ko dahil ito ngayon ako ay nakaharap sa inyo, ngunit sa parte ng ilang mga individual o marami sa kanila, hindi nila kinakaya. Marahil isa rin itong si Cathy Cabral sa kasalukuyan, kaya niya po di umano nagawang tumalon doon po sa ravine or yung bangin na ang binagsakan niya po ay mga matitigas po na bato. Kasi may mga anggulo na naniniwala pa rin dito na siya daw po ay tinulak o pinatay. Pero para sa akin, napaka-unlikely po nung ganong anggulo at para na rin po sa kapanatagan ng kalooban ng mga naiwang mahal sa buhay nitong si Cathy Cabral. Kasi alam niyo mga tol, hindi porket galit tayo kay Cabral dahil siya po ang isa sa mga utak ng korupsyon,
mawawala na po yung pagkatao natin, humanity, no? Dapat maging makatao pa rin tayo. Na sa kabila ng mga pangyayari na yan, wag po nating iisipin yung hindi maganda sa kapwa. Kaya nga ako, against ako doon sa birthday wishes nitong si Cara David na mamatay na ang mga kurap Although, madalas kong sinasabi dito, mamatay na ang bayarang vlogger, ayun ay pang-aasar ko lamang at pagtugon sa mga bashers ko. Pero kailanman hindi ko hinangad yun sa mga alam ko na binabayaran sa kanilang mga ginagawa dito sa social media. Hindi ko man kailanman yon hinahangad sa aking kapwa. Itong suicidal tendencies ni Jose Cabral, nakita na po ito ng kanyang pamilya. Nag-attempt na di umano itong si Cabral sa kanyang buhay sa mga ilang pagkakataon dahil po sa pangyayari na ito. Bakit niya ginagawa, bakit niya sinubukan at ginawa kung totoo man na siya ay nagpakamatay? Isa lang ang dahilan na nakikita ko. Napakabilis na solusyon para sa kanyang problema. Biruin ninyo, katulad nung nangyari kay Angelo Reyes, I hope hindi mangyari ito sa kasalukuyan, which is yun naman ang ginagarantiyan ng ating gobyerno. After magpakamatay ni Angelo Reyes, wala nang nangyaring investigasyon at hindi na po naging interesado pa ang publiko sa ibinibintang sa kanya. Pero dito sa parte ni Cathy Cabral, hindi po pwedeng ganun mangyari sapagkat bilyong-bilyong halaga po ng pera ang pinag-uusapan dito na hindi lamang maaaring napunta kay Cathy Cabral kung hindi sa kanyang mga kasabwat na dapat ma-recover ng ating gobyerno. Sabi ng mga abogado, at ito naman dapat ay alam natin, ang criminal liability ay personal po iyan para sa taong nakalabag sa batas. Meaning, kung mamatay ang isang tao, yung kanyang criminal liability ay wala na. Pero hindi po yung civil aspect po ng kanyang maaaring nagawa. Kaya sa papanoorin po natin at re-reaction ng video, kung saan ito po ay bahagi ng programa ng ng mga individual sa isang radio station. Naging bisita po nila rito, I do not know kung mainstay siya. Ito pong si Secretary John Vic Remulla. At dito, bagamat ang ilan ayaw nilang maniwala na ito po ay walang foul play, so far, ang ipinararating po sa ating impormasyon ni Secretary Remulla dito ay wala pong foul play sapagkat may mga impormasyon na nakuha na resulta ng autopsy, no? Although sinasabi ng iba hindi naman daw malalaman ang dahilan ng ang pagtulak sa autopsy. Nandun na tayo Pero maliban kung meron pong pressing evidence na siya'y tinulak, saka na lang natin i-entertain yung ganong mga isipin, ano? Kasi mas lalo lang nagiging magulo ang sitwasyon Lalong-lalo na kung tayo po may mga manunood, mambabasa na maaaring ma-impluwensyahan ng ating mga sinasabi. Hinihiling ko sa inyong mga manunood po natin na magtiwala tayo sa ating otoridad. Total, pare-parehas naman po tayong sumusuporta sa ating gobyerno. Pagkatiwalaan po natin ng ating gobyerno, ang ating otoridad, kung ano po yung resulta ng kanilang official investigations. At dito nga po sinasabi na ang ikinamatay primarily nito pong si Jose Cabral ay blunt trauma, no? Ibig sabihin, sanhi po ito ng pagbagsak mula po sa isang mataas na lugar. At yan po ay hindi bababa sa 20 meters. Hindi rin daw po kinakitaan ng anumang struggles sa bangkay nito pong si Cabral. Kasi basically, kapag may mga struggles, pagkapapatayin ng tao, normal thing to do ng papatayin is to defend. Diba? That is self-preservation. Kahit duwag ang tao, lagi niyang poprotektahan ng kanyang sarili para lamang sana wag siyang mamatay. Walang pong nakitang mga kung anuman, lalong-lalo na sa kuko, sa kamay nitong si Jose Cabral. At tiningnan din po yung sasakyan na gamit nila
at wala pong anything na maaaring mag-suggest na merong pong foul play sa pagkamatay nitong si Undersecretary Cabral. Kaya para sa akin, malinaw, bagamat hindi pa 100% sure na unfortunately, yan po ang ginawa, ang pagpapatiwakal nitong si Undersecretary Cabral. Kaya yung mga naninisi sa kanyang driver, maawa na po kayo doon sa driver, ano? Kasi ang dami pong sumisisi sa kanya. Bakit daw iniwan? Baka kasabwat pa, tinuturing ang persons of interest. Pero ang hirap kasi sa kalagayan ng isang driver, mga tol, na suwayin mo ang utos ng boss mo. Napakahirap nun kung kayo maaaring sinasabi ninyo, kung ako yun, hindi ko susundin ang utos ng boss ko. Nasasabi nyo lamang yan kasi wala po kayo doon sa posisyon na yon. Pero ako bilang driver before, kailanman hindi ko po sinuway ang utos ng boss ko. No? Ang maganda lamang dito na maaaring mapagkunan pa natin ng impormasyon, yung mga lihim na alam ng driver. Kasi kadalasan, ang personal driver, maraming alam yan na lihim sa kanyang boss. Katulad ko, nung ako po ay naging personal driver ng mga previous bosses ko, ang daming kong mga secrets na kinikip ko lamang ang dami nilang mga secrets na kinikip ko lamang sa aking sarili. I do not know ngayon kung yun po ay willing na ibunyag nitong driver nitong si Jose Cabral. Saka yung mga naninisi rin sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa asawa, lalong-lalo na nung ito ay initially tumanggi sa autopsy ng kanyang asawa. Mabigat kasi yon mga tol, sa totoo lang. Lalong-lalo na alam mo bilang asawa na ang tendency ng asawa mo ay magpakamatay, tapos alam mo na yun yung feeling mo, yun yung nangyari, tapos i-autopsy pa ang asawa mo. Kung kayo po'y nakakita ng ino-autopsy, I do not know kung masusuka kayo o magiging katanggap-tanggap sa inyo ang ginagawa sa barangay. Bibigyan ko kayo ng at least ilustrasyon kung ano ang ginagawa sa pag-autopsy ng bangkay ng isang tao. Ang unang-unang ginagawa dyan, pasensya na sa mga kumakain, binibiyak po ang dibdib, binubulatlat ang ribs, kinakalkal ang mga lamang loob, hinihiwa-hiwa, lahat tinitingnan, lahat sinusuri. Ang ulo hahatiin sa gitna, yung skull, hahatiin dito, ibubulatlat, titingnan ng utak, titingnan lahat ng mga laman. Nakakadiri talaga, at lalong-lalo na kung kayo ang pamilya, ang sakit noon na iisipin ninyo na ganito yung ginagawa sa labi ng mga mahal nyo sa buhay. Kaya ako understandable sa akin na tumanggi ang mga ganong tao na alam naman nila, base sa kanilang eksperyensya, ito yung dahilan ng kamatayan ng kanilang mahal sa buhay. Kaya no need to conduct autopsy sa kanilang mahal sa buhay. Pero, syempre, this becomes national interest eh. Kaya tama rin lamang na ipursige ng ating gobyerno kahit nagtatanggi ang pamilya ng i-autopsy. Lalong-lalo na kung sa pamamagitan ng autopsy, magbibigay ito ng mga impormasyon para sa katotohanan. At yun ang ginamit ng ating gobyerno para wala pong magawa ito pong pamilya. Lalong-lalo na ito pong PNP kasi meron po itong kapangyarihan to subpoena. Kasama po dyan syempre ang mga labi ng isang ipinaghihinala ang kaduda-duda nga ang kamatayan. Pakinggan natin ito pong si Secretary John B. Cremulya. Gusto ko lang paalam sa lahat na confirmed na si former Yusek Cathy Cabral ang nakitang labi doon sa ilalim ng bangin doon sa Tuba, Benguet. Siya ay isinagawa ng isang autopsy at DNA swab, at unofficially yung DNA swab ay lumabas na siya talaga yon, plus the fingerprints plus the identification of the family. Yeah. At lumalabas Yun yung sinasabi ko sa inyo na yung mga sinasabi po ng mga naghihinala na this is faking death. Sabi ko napaka-hina naman ang gagawa ng kwento kung ipe-fake ang isang kamatayan na meron pong labi ng tao. Mas maniniwala ako na faking death
kung walang natagpuan pong labi ng tao eh. Bakit? Alam niyo sa siyensya po natin ngayon, ang daming kaparaanan to identify a person. Unang-una, yung personal account ng mga nakakakilala sa kanya. In-identify siya ng driver na yun na siya si Yusek Cabral, yun ang suot niya nung mga panahong natagpuan siya at nung mga panahon na magkasama sila sa huling pagkakataon. In-identify din po siya ng kanyang pamilya. Siyempre, nagdududa kayo kasi baka kasabwat nga. Pero ang hindi na dapat natin pagdudahan at dapat iniisip kagad natin na kapag ka merong bangkay, hindi mo madadaya ang fingerprint. No? Ang tawag diyan is dactyloscopy, the science of identification using fingerprints. Kapag ka ang isang tao patay na, hindi mo naman pwedeng palitan ng mga daliri niyan para lamang mapeki mo na siya itong si Cathy Cabral. Ano yun? Puputulin mo yung daliri ng buhay na tao tapos i-insert mo doon sa bangkay para lang mapalabas na siya yung bangkay. Kaya para sa akin, kahit wala ngang DNA eh. Dahil kung tutuusin, mas exact science ang fingerprint kaysa sa DNA. Sa aming pag-aaral sa criminology, billions, approximately 64 billions kung hindi ako nagkakamali sa figures, ang probability out of 1 ng isang tao para magkaparehas sa fingerprint. And how many billions we have, how many people we have sa ating mundo? Wala pa tayong 9 na bilyon, nasa 8 bilyon pa lamang po tayo. Kaya napaka-unlikely na magkaroon ng parehas na fingerprint sa iisa o dalawang tao. Ganun po ka-exact ang science of fingerprint. Pero syempre, dahil common thing na sa atin na maniwala na ang pinaka-best of identification is DNA, yun lagi yung panawagan natin, pa-DNA mo yan, pa-DNA mo yan para malaman ang katotohanan. Pero may exceptions pa nga sa DNA, unlike sa fingerprint eh. Ang DNA kapag kakambal, nagkakaparehas ang DNA. O, hindi mo ma-identify kung sino sa kanila yung talagang pangalan na Juan o kaya Pedro. Now, sinasabi ko ito mga tol para kahit paano matuto tayo na yung mga basic dahil sa pagdududa natin, nakakalimutan po natin at nahuhusgahan po natin yung mga tao na hindi po dapat natin hinuhusgahan. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Rin na consistent sa investigation ng follow-up investigation. Number one, walang sa kotse, walang signs of struggle. Yun, oo. Walang blood stains. Number two, ang autopsy ay consistent with blunt force trauma from a high fall. May fall, oo. From a fall. Nakahulog. Number three, mag-isa talaga siya sa lugar na yon nung binaba ng driver. Walang witnesses. Walang witnesses, pero Maraming sumisisi doon sa driver. Kasi bakit mo iniwan? Bakit mo binaba? Ang hirap lumagay sa katayuan ng driver, mga tol. Mahirap labanan ang utos ng boss. Lalong-lalo na kung yung driver hindi niya naman personally kilala o kung ano man yung mga kabuuan ng nangyayari kay Cathy Cabral. Hindi niya naman siguro iniisip. Kasi kung ikaw, kilala mo, for example, ang boss mo bilang matapang na tao, bilang palaban, bilang cooperative sa gobyerno, ganon, hindi mo na iisipin na gagawin niya ang mga bagay na mag-e-end sa kanyang buhay. Kaya malamang sa malamang, nung mga panahong iyon, ang paniniwala ng driver, naupo lang doon si Cathy Cabral para talaga mag-unwind, mag-alis ng kanyang stress, no? Magmuni-muni sa Tagalog. Kaso lang hindi ganun yung nangyari. No? Ngayon may mga conspiracy theories din na sinasabi, takot daw po sa heights itong si Cabral. Kaya bakit daw po siya uupo doon sa gilid ng bangin at eventually nahulog o nagpakamatay o tinulak, sinasabi ng mga conspiracy theorists. Pag sobrang laki ng problema mo mga tol, sabi ko sa inyo, hindi nyo na maiisip yung mga bagay-bagay na yan. Kwento ko sa inyo ang isang pangyayari sa buhay ko. No? Alam nyo ba noong November 2019, bago mag-board exam ang mga bata na aking tinuturuan,
Kasi usually sinasamahan ko sila sa Manila sa kanilang lodging doon para sa examinations nila for 3 days. Uwi muna ako ng bahay. Tapos, clouded na ang isipan ko. Puro problema. Naawa ako sa asawa ko kasi siya yung nakakakita at nakakaalam ng nangyayari. Nagpaalam ako sa kanya at di na ako babalik. No? Sabi ko sa kanya, lahat ng mga mangyayari, patawarin niyo ako kasi wala na, di ko na talaga kaya. Siguro, kasi basically, may takot sa akin tong pamilya ko noong mga panahong yon. Hindi nila ako mapigil. Danadala kong pera is mahigit 100 pesos lamang. Sabi nila, bakit daw pipiliin ni Cathy Cabral ang lugar na yon para magpakamatay? Ako, pinili ko, alam nyo kung ano. Meron akong baril, may kaparaanan para ako'y magbigti, uminom ng lason. Di ko pinili yon. Ano ang pinili kong kaparaanan para sana tapusin ang buhay ko ng mga panahong iyon? Mahigit 100 piso, dala kong pera, sumakay ako ng tricycle, sumakay ako ng jeep, sumakay ako ng bus. Pagdating ko ng Rojas Boulevard, naglakad ako. Pagdating ko doon sa tabi ng dagat, na ngayon ay Dolomite Beach na, doon iniisip ko na yung mga mangyayari. Ang bala ko, alam niyo, languyin ang dagat at magpakalunod sa pinakagitna. Siyempre, pagka napagod ka na, wala ka ng lakas, malulunod ka na talaga. O ganon yung naiisip ko. Napaka-weird, di ba? Which is, ako, basically, may takot din ako sa dagat. Ito, kinukwento ko lang sa inyo para hindi tayo maging mapaghusga sa kapwa. Alam nyo ba, natakot din ako sa dagat. Pero ngayon, na-overcome ko na bakit ako natakot sa dagat. Nung bata ako, umuwi ang nanay ko kasama ako sa Catanduanes dahil patay yung lola ko. Nagkaroon ng aberya, unos. Muntikan lumubog yung lancha na sinasakyan namin, tandang-tanda ko, kaya natakot ako sa dagat. Pero bakit ko naisip na dagat ang pagpakamatayan ko? Hindi ko alam. Basta yun lamang ang naisip ko na baka pagka ito ginawa ko, talagang mamatay na ako, nang hindi ako nahihirapan, at baka hindi na rin matagpuan ng bangkay ko, wala na rin magiging problema. Kung nagawa ko yun, naisip ko yun noon, maaaring ganun din ang naiisip ni Cathy Cabral. Kaya wag tayong maging mapanghusga, mga tol. Pero ipinagsasalamat ko sa Diyos. Dahil biglang umulan. Ganun kabait sa akin ang Diyos eh. Biruin ninyo, lalangoy ako sa dagat, mababasa katawan ko. Pero nung biglang umulan, wala. Biglang umulan lang eh. Walang hinagap, biglang umulan. Pag ulan ng ganon, mababasa ako, biglang nagbago yung isip ko, mababasa ako, naghanap ako ng silungan sa Aristocrat Restaurant doon sa may Ross Boulevard. Sumilong ako doon. Pag silong ko doon, nahimasmasan ako. Wala na akong pera, kaya ang nangyari, yung natitira kong kapirasong ilang piso na halaga, nakasakay pa ako ng bus at mula crossing, naglakad ako pa uwi ng bahay. Ganun po yung kwento ng buhay ko sa ilan sa mga pagkakataon na ninais kong tapusin ang aking buhay. No? Bakit ko sineriyan? Uulitin ko lamang. Huwag natin husgahan ng tao dahil lamang sa ito yung napanood nating video, naging master na kagad tayo sa paghuhusga porket takot siya sa mataas na lugar, hindi niya raw magagawa ang mga bagay na yon. Tapos paghihinalaan na kagad natin yung driver, bla bla bla. Tuloy po tayo dito. Turns out nung umaga, sinubukan niya na. Nakita lang ng pulis, kaya umatras siya. Pero, nung bumaba siya, parang pagbaba kasi ng driver ng 2 kilometers down, parang pagasolina, pagbalik ng driver, di na siya nakita eh. So, baka doon parang tumalon na. Yan. Katulad ng mga impormasyon na yan, sinasabi ng mga mapanghusga doon sa driver, ang gulo-gulo daw po ng interview ng driver, hindi raw po. Si Ramon Tulfo, akala mo, napakagaling na psychologist para i-describe pa yung aura, yung behavior, yung mannerism, gesture ng tao, yung driver, na hindi daw makatingin, dire-diretso. Wala ka naman dun sa eksena para sabihin mo yung ganon. Ang driver, kaharap ang daming reporter, ang daming nagtatanong sa kanya. Siyempre, ang mga mata niyan, magulo. No?
Yung impormasyon ba na ibinabahagi nitong si Secretary Remulla ngayon, narinig natin doon sa driver? Hindi masyado. Pero ito binabahagi niya kasi ito na yung resulta ng opisyal na investigasyon. Ibinaba niya si Yusek Cabral, naggasolina siya, at binalikan niya, tiningnan niya yung kanyang boss. It took mga 10 minutes more or less. Ipagpalagay na natin 20 minutes. Kaya wag niyong sisihin yung driver na hindi siya concerned doon sa kanyang boss. Pero ano ang nangyari? Pag alis niya, pagbaba niya kay Cabral, pag gasolina niya, pagbalik niya para tingnan ng boss niya, wala na si Cabral. Kaya sa paniniwala ng mga investigador, sa panahon na yon, sa pagitan ng mga panahon na yon, doon na maaaring nahulog, hinulog, o tumalon, bahala na kayo kung ano maging paniniwala nyo dyan, itong si Cathy Cabral. Ayun na lumalabas. So, cause of death, blood flow. Blood first trauma, wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya, bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay Ito katulad si Annabella, sabi niya, mga 2 hours daw. Ito na nga, pinapakinig na nga po natin eh. Di ba? Pinaparinig ko na nga po sa inyo yung bersyon na opisyal. Ang paniniwalaan nyo pa rin yung mga kumakalat na impormasyon o yung nadinig ninyo doon sa driver. In-interview yung driver, magulo ang isipan nun, boss niya, mahal niya yung boss niya eh. Umiyak pa nga sa huli. Sa tingin ninyo, masasabi niya ng accurate yung mga bagay-bagay o pangyayari. Ito na. Sinasabi na dito ng ating sekretary ang opisyal na bersyon. Ulitin ko po sa inyo. No? Anyway, hindi ko naman kayo sinasabing paniwalaan nyo ako dito. Kasi kung yun na ang pananiwala ninyo, may foul play, wala na akong magagawa dyan. Ang akin lamang, huwag tayong magpapakalat ng mga bagay-bagay na hindi po supported ng facts. Ulitin natin ito. kita eh. So, baka doon pa lang tumalon na. Ayun na lumalabas. So, Pagbaba kasi ng driver ng 2 kilometers down parang pagasolina, pagbalik ng driver, di na siya nakita eh. Pagbaba ng driver 2 kilometers down. I-adjust natin yung oras. 2 kilometers kung ang takbo mo ay mga 40 to 60 kilometer per hour, di ibig sabihin mga 6 minutes lamang makakababa ka na at another 6 minutes makakaakyat ka na naman. Kaya gawin na natin 20 minutes pero not 2 hours. No? Kasi pag 2 hours, hindi po yun makatotohanan eh. Nagpagasolina yung tao, 2 kilometers ang layo mula doon sa pinagbabaan, tapos bumalik, mga 20 minutes ang tinagal, pagbalik niya, hindi niya nakita si Cathy Cabral. Sana wag mong sisihin masyado yung driver. Yun lang sa akin dito. Kung ayaw ninyo, di sisihin ninyo, nasa sa inyo naman yan, pero tandaan ninyo, pagka tayo nagiging mapanghusga sa kapwa, ayokong anong tawag doon, parang walang kasalanan na ginagawa sa buhay, ano. Pero wag tayong magiging mapanghusga kasi kapag tayo nagiging mapanghusga sa kapwa, alam niyo naman yun, hindi ko naman kailangan ipaalala sa inyo, nagiging kasalanan po natin yan. Kasalanan po sa Diyos, di ba? Kung kayo relihiyoso, ang manghusga sa kapwa. So, baka doon pa lang tumalon na. Ayun na lumalabas. so, cause of death, blood flow. Blood first trauma, wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya, bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-leakage ay shattered towards the internal organs. So, Medyo mataas talaga, mga 30 meters. 30 no? meters. Yung, tsaka pure rock. Pure rock ang binagsakan. 30 meters. Wala pa na. Ito, may mga nagsasabi pa. Kaya daw po maaaring nagpakamatay o pinatay kasi kasabwat daw po ito sa 51 billion pesos na ini-issue kay Pulong Duterte. Napaka-conclusive natin, ano mga tol? Ang pinag-uusapan po dito hindi lamang 51 billion pesos ni Pulong Duterte. Ang pinag-uusapan po dito, daan-daang bilyon if not trillions. Tandaan natin, as early as 2014, Undersecretary na ng DPWH, itong si Cabral.
mas nagkaroon ng papel ito during Duterte administration dahil nga